Ako si Helen, taga-Obando, Bulacan. Sa tanang buhay ko, hindi ako naniniwala sa mga pamahiin, lalo na tungkol sa mga aswang o tiktik. Para sa akin, katang isip lang yon, panakot ng matatanda sa mga bata. Pero isang gabi habang buntis ako sa aking pangatlong anak, nagbago ang lahat. Ito ang kwento ng gabi kung saan naranasan ko ang pinakamatinding takot sa buhay ko. Magsimula tayo sa umaga ng araw na yon. 7:00 pa lang. Gising na ako para maghanda ng almusal para sa pamilya ko. Simpleng araw lang naman. Sinangag at pritong itlog ang hinanda ko. Habang nagluluto, naririnig ko ang halakhak ng dalawa kong anak sa sala. Magaan ang pakiramdam ko kahit na halos 8 buwan ang tiyan ko. Habang nagkakape, dumuan si Aling Lita, ang kapitbahay naming tsismosa. "Helen, mag-ingat ka ha," ang sabi. "May nakita raw na tiktik sa kabilang barangay kagabi." Napatawa ako. "Naku, Aling Lita, tiktik na naman. Hindi pa ba kayo sawa sa mga ganyang kwento?" "Wala yan." Ngumiti lang siya. Pero halata sa mukha niya ang pag-aalala. Ang tiktik, hindi basta-basta nagpapakita. Pero kapag buntis, tina-target nila. Ayaw nilang may bagong buhay. Pinilit kong ngumiti. Pero kahit papaano, tumatak sa isip ko ang babala niya. Hindi ko lang pinahalata. Pagdating ng hapon, naglinis ako ng bahay. Nakatira kami sa isang lumang bahay na malapit sa bukirin, kaya't madalas mahangin at tahimik dito. Habang nagpapahinga, tumawag si Roy, ang asawa ko, mula sa trabaho. "Baka gabihin ako ng uwi, mahal. May overtime kami." "Okay lang, ingat ka," sagot ko, bagamat may kaunting kaba akong naramdaman. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may bumubulong sa akin na magiging kakaiba ang gabing iyon. Pagdating ng mga bata galing sa eskwela, pinakain ko sila at pinatulog na maaga. Gusto ko ring magpahinga dahil medyo mabigat ang pakiramdam ng tiyan ko. Pero bago pa man ako makatulog, may naramdaman akong kakaiba. Mga 10:00 ng gabi nang magising ako sa kakaibang tunog. Isang mahaba, parang ngiyaw ng pusa, pero mas matinis. Napabalikwas ako ng bangon, tumahimik ang paligid. Wala akong narinig, kundi ang huni ng kuligig sa labas. Iniisip kong baka imahinasyon ko lang yon, pero maya-maya, narinig ko ulit. Lumapit ito. Ang tunog parang nagmumula sa bubong. Pinilit kong kumalma. "Baka pusa lang to," sabi ko sa sarili ko. Pero napansin kong tumahimik ang paligid. Kahit ang mga aso sa labas, parang natigil sa pagtahol. Niyakap ko ang unan ko at pumikit. Pilit na binabaliwala ang takot. Pero naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin mula sa bintana. Nang tumingin ako roon, nakita kong nakabukas ito ng bahagya. Sigurado akong isinara ko iyon bago matulog. Kinuha ko ang rosaryo ko sa tabi ng kama. Habang hawak ito, narinig ko ulit ang tunog. Mas malapit na. Tumingala ako sa kisame at doon ko nakita ang anino. Isang kakaibang nilalang nakadikit sa kahoy na bubong. Ang katawan nito, payat na payat, parang hindi tao. Ang balat nito, kulubot at kulay abo na parang natuyo sa araw. May mahahabang kuko na nakakapit sa kahoy at ang mata nito'y pulang-pula, parang apoy. Nang ngumiti ito, bumungad ang mahahaba at matatalas ng ngipin. Isang ngiti na nagpapakita ng kasamaan. Tik, tik, tik. Ulit nito, mas matinis, mas nakakabingi. Napasigaw ako. "Diyos ko, tulungan mo ako!"
Bumagsak ang nilalang mula sa kisame, pero bago ito lumapit sa akin, narinig kong tahol ng mga aso sa labas. Bigla itong tumigil at nagmamadaling lumabas ng bintana. Tumakbo ako sa bintana at nakita ko ito sa labas. Ang katawan nito mahaba at may pakpak na parang sa panike. Nawala ito sa dilim pero narinig ko pa rin ang tik na papalayo. Kinabukasan, dumating si Roy at ikinuwento ko sa kanya ang nangyari. Hindi siya makapaniwala. Pero nang makita niya ang mga galos sa bubong at ang bakas ng mga kuko sa kahoy, hindi na siya nagtanong pa. Simula noon, lagi kaming nag-iingat. Nilagyan namin ng bawang ang bawat sulok ng bahay at sinara ang lahat ng bintana tuwing gabi. Hindi na ako muling nakakita ng tiktik. Pero hindi ko na rin kinalimutan ang gabing. Naniniwala na ako ngayon. Hindi lahat ng bagay ay may paliwanag. At minsan, mas mabuti nang maniwala kaysa magsisi.